Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Rizal Soriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Hindi na si Maria. Relax ka na. Okay, sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam ito po sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. Binenta ko po siya nung 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46-C. 2012 bininta mo. Yes, Your And Honor. your pre-ops was 2012. 2012. Your Honor. 2012. March 11. Okay. Eh paano kung Okay. January pala nabenta? Good luck. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale ng unit na bininta mo? Opo. Ha? Wala. Kung meron kayong Hanapin ko po. hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita nito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yun. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis, Opo, kasi ninakawan po nila ako. ninakawan kanila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. And I'm just confirming the report, the news report. Thank you po ma'am. Maraming salamat for your cooperation. So far, that will be all as far as this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that yun unit in the year 2012 when the pre-ops was... Senator, yun lang itatanong mo? Hindi mo itatanong yung connection niya kay President Bongbong Marcos? Kasi dalawa silang nililink dyan eh. Pinapunta niya dyan sa Senate hearing, hindi niya pa sinagad. Hindi niya pa sinagad. Hindi mo tinanong anong connection niya kay President Bongbong Marcos? Bakit nakasulat doon sa pre-operation report na dalawa sila allegedly nagko-cocaine o nagda-drugs? Hindi mo tinanong anong connection niya kay Bong Daza? Hindi mo tinanong kung kailan niya naibenta, etc. etc. Kanino niya ibinenta? Malamang sa malamang kilala niya kung kanino naibenta yan. Ano, wala? Walang basis 'yon? Nagtanong ka lang ng ownership ng bahay at saka doon sa intriga na nambugbog siya ng household health? Yung pangalawa, it's not even relevant to the conversation. It's not even relevant to the conversation. Akala ko meron pang mga naunang questions kay Maricel Soriano. Wala na pala. Yun lang pala yun. Hindi tinanong eh. Kaibigan mo ba si President Bongbong Marcos? Gaano kayo ka-close? Kaibigan mo ba si Paquito Ochoa? Kaibigan mo ba si ganito, si ganyan? Nagpa-party ba sa inyo sa Rockwell si former President Bongbong Marcos noong 2012? Ano ba naman? Ngayon lumilinaw na talaga mga kodyo. This is a smear campaign. Smear campaign lang to. Walang kwenta to. Walang kwenta. Napakawalang kwenta nito. initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang kondisyon, you tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Chair, meron lang siyang gustong basahin. You to, yeah, go ahead. Opo, pwede daw niyang Yes. basahin lang yung Okay, gustong basahin niya. basahin. Please, pakibasa. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magbigay ng komento
tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko lang po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakaba at nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Na hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan. Sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi Salamat kanina po. kapatis natin dyan. Pahinga ka muna. sir. Yun lang yun. Ma'am, thank you. Thank you, sir. Dapat itong si Maricel Soriano magka-blood Dave, kay Morales. James Dave Curioso. You're next. Please state your historical employment with PDEA. Anong posisyon at relasyon mo kina Director Francia at Jonathan Morales? Good morning po, Senator Bato de la Rosa and sa ibang senators po kanina. When I was hired for Philippine Drug Enforcement Agency last 2008, it was August if I'm not mistaken, I was hired for a case monitor as a contractual employee po. So the sole, ang trabaho ko lang po talaga is to monitor drug cases from other regional trial court ng Manila, within Metro Manila. If I was assigned to go to Malabon, I will go there just to monitor the cases for drug personalities. Yeah, but well, I would like Ano ibig to sabihin? acknowledge the presence of Senator Chis Escudero. Umaten siya ng hearing ng mga ng mga You PIDEA. want to say something, Your Honor? Please continue later, ha? Very Unahin mo na natin. briefly, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge. What he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po Mr. Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo? Hindi po pwedeng ganun. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Kaya kung may sinabi man yung taong yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun. Hindi Correct. si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung Informant. nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Fake nga Pangalawa, eh. binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ng binanggit ng tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na po tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Agoy! Sunod po, Mr. Chairman, point of order. Sorry lang. Medyo slight. Nasunog ng hindi pala nasunog. Napaso. Napaso ng very slight dito si Senator Bato. Kasi nga naman, di ba kanina pa nag-erase ng kung ano-anong pangalan. Tapos kapag nagsasalita itong si Morales, ang implikasyon ng mga sinasabi niya, kapag nagbanggit siya ng pangalan, totoo na yung sinasabi niya dahil nagbanggit siya ng pangalan. Hindi pwede. Ang magpapatunay lang na totoo o hindi yung sinabi ng pangalan, sinabi niyang pangalan, ay yung sinabi niya. O limbawa, sinabi niya si Paquito Ochoa. Ang makapagsabi lang na kung totoo o hindi yung sinasabi ni Morales tungkol kay Paquito Ochoa, ay si Paquito Ochoa. Siya lang. Wala nang iba. Kaya nga buti ni raise to ni Senator Chis. Abogado kasi to si Senator Chis eh. Buti ni raise niya yun. Na buti na lang, merong nag-remind kay Senator Bato na ang tutukan mo, yung testimonya lang ni Morales. Huwag mo tutukan yung sinasabi niya tungkol sa iba. Kasi hindi mo ma-verify yan, hindi mo ma-check yan.
Tutukan mo yung sinasabi ni Morales kung totoo yun o hindi. Eh nung tinry nila kanina, si Senator Jinggoy ang gumawa eh. Tinry niya. Anong sinabi ni Senator Jinggoy? Anong pangalan ng confidential informant mo? Ay, hindi ko na po alam kung anong pangalan niya eh, sabi ni Morales. See? Evasive. Evasive. Sinabi. Ano, tinanong na iba to? Anong kasarian? Ay sir, mahuhulaan na agad kung sino yung confidential informant ko. Hindi pwede. Pero hindi ko siya kilala. Pero mahuhulaan kung sino siya. See? Bistado eh. Butas-butas yung mga sinasabi nito ni ano eh. Ni Morales eh. Parang butas ng puncher eh. Butas-butas eh. Mabuti na lang, Senator Cheese came in, kaya nga point of order eh. Parang ayusin natin to, ayusin natin yung usapan. Ayusin natin yung usapan. Kasi magulo na. Masyado nang magulo. Tama. O, pinaso niya ng very very slight si Senator. Ay, tapos na. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.